Buhay pa ba ang mga supporters ng Onyx 9 Lives? Ay, Buhay pa. may mahabang cheer. Oo, can't kill this kasi. Mayroon ba natatapat doon? Nandiyan pa ba ang supporters ng Aurora Hunters? Naku. Buhay na buhay. Maliwanag kasi. Oo, at ngayon, buksan na natin ang liwanag para sa ating game number 3. Pasok muna tayo sa ating Land of Dawn. Again, X-Borg Jungler. Kahapon, ginagamit lang to ng Aurora Hunters as XP laner. At familiar naman ang mid lane combo ng Onyx 9 Lives. Baksha, Angela, and Zushin na sobrang pinahirapan ang Smart Omega Neos. At dito natin babantayan Subuan na kung agad, formula na ba to or kryptonite na ba ng Hunters ang X-Borg against this kind of lineup. Yeah, pero ngayon, most likely, there's a research behind this one. May kwento, may na-review sila coach. Pero ano nga ba yung action plan? Ano yung execution ng battle plan dito para sa Onyx 9 Lives? Kasi ngayon sa may bandang mid lane, maaga-aga yung flicker na yun from Manila Boy. And yung mga ganong klaseng force ng mga spells, pwedeng mag-init kagad yung kabilang koponan na biglang guluhin si Manila Boy, lalo na malalim lagi si Manila Boy pag ginagamit niya yung kalid na yan. Pero hindi naman nagtuloy-tuloy yun. Binigay pa rin ng Onyx 9 Lives yung repolyo sa Hunters. Yeah, and ngayon para sa Aurora Hunters, nakikita pa rin naman natin somehow, pagsama ni Manila Boy dito, kay Lalush, pagbantay sa mga possible na ikot agad ng Onyx 9 Lives. But still, ito yung i-retain natin pa rin na bantayan. Yung tapatan natin sa gold lane, Atoms and Nosha. Oo. Kanina pa sila medyo, hindi pa natin nakikita yung talagang one-on-one na sila yung nagsabayan eh. Di ba? Mas nagmamatter talaga sila during team fights, but one-on-one matches or yung mga off-cam kills sa gold, hindi pa. Di ba? Talagang maingat kasi maglaro itong dalawang player na to. Tsaka na-acknowledge Atoms, oo, rookie of the season ka. Rookie Pero of the experienced player na ako dito sa MDL. That's why nakaabot siya dito sa Grand Finals. At ngayon, naabot din tayo sa unang pag-go. May sipa na magagaling kay Lansu. Nakuha doon paloob si Trin, pero buhay pa rin. Babalik, ilalabas. Crimson Beacon. Ito na naman ba yung combo na napasakit? Biglang nag-yellow naman ang ilang members ng Onyx 9 Lives, pero nagsipa pa rin si Trin. Nasama rin sila Lucia. Libreng turtle para kay Kane. A double kill as well here para kay Lansu. What a great start here para sa Wildcats. Acquiring objective plus a kill. At ang bilis din na sequence doon. Malinis yung sipa, maganda yung trajectory, and even the position is everything here para sa Onyx 9 Lives. Ngayon, balik tayo sa position ng ating mga Gold Laners na mas mamaya pa natin naaasahan na sumama. Pero speaking of sumama, syempre ito, si Nosha agad, yung tinitingnan nila na, Nosha, dito ka sa mid lane. Maaga Nosha, na rin. parang pwede ka dito. Pwede ka dito, maagang kunin. Maaga rin nasipa si Scopo. Pride of Ice pops out. Si Manila Boy 10 ay hindi na nagtagal sa kamay doon ni Nosha. Lanso magiging casualty. Nang ilabas-palabas dito sila Lush. Si Trin Sanity ang umaharap sa mga members ng Onyx 9 Lives para lang makatalis ang kanilang jungler. 2 for 1 ang palitan doon. And we've seen what Onyx 9 Lives can do. Sabihin man natin na sakripisyo si Kane, or rather si Lansu, pero maganda ginagawa ni Kane, by the way, nasabihin man natin mga junglers natin, kailangan very versatile ka. Utility man yan, assassin man yan, fighter man yung gamit mo sa jungle. But as long as you keep your responsibilities tight dito, at may sinusunod silang listahan, Kane, kami na munang bahala sa damage. All you can do right now is disrupt the members of Aurora Hunters. At ngayon, medyo naistorbo. Nandyan yung sipa. Nandyan na naman ang katinatalampakan ni Lansu magmula kanina. Sipang-sipa at si Trin Sanity ngayon hindi makagalaw, may vengeance. Pero tagus pa rin ng damage ng mga paru-paro ni Sean. Yun yung butterflies in your head, hindi na butterflies in your stomach yun eh. Hindi diba? na. Ang hirap ng posisyon doon, actually, in Trin Sanity. But of course, less later pa kasi natin makikita na mag-pop siya, na gumana. Pero ngayon, gumagana na agad. Yung pinaplano ng Nosha. Pinapagana agad si Nosha doon. Habang sumasabay, habang rumarat-rat ng shuriken si Nosha, love waves in mysterious way lang si Kaloy. Diba? Heart for everyone! Heart for everyone! Diba? Pero yung mga hearts na yan are very deadly, Koiko, yung kalaban. At ngayon, sakto pag-respawn Ayun na naman si Lansu. sa pangalawang pag-o, pero andyan na naman yung sipa, medyo off trajectory. Na-flicker kasi si Escapo, kaya kaliwang paang napagsipa doon ni Lansu siya. Yung mapapunish sa loob ng Torre. Failed execution from the Onyx 9 Lives at makakakuha ng tapang ang Hunter sa para lumaban yata sa Turtle, pero masyadong malayo si Lelouch. At ito yung maganda, kailangan you have to get back on track. Kung naging off man yung sipa, okay lang. Kasi for Onyx 9 Lives game, makukuha nga nila pangalawang objective here para sa kanila and an off-cam kill. May naligaw at talagang nakadikit.
Grabe yung Kaloy-Nosha combination, hindi talaga naghihiwalay. Kailangan na nakikita natin ngayon. Halos mag-holding hands while walking sila. Oo, hindi lang holding hands while walking, holding hands while damaging. While damaging Sa enemy hero. At ito yung Angela na pasugod, laging nakikita sa mapa, pero ngayon sugod kay Atams. Si Atam ngayon, nasa kanya yung mata. Dito ng kupunan ng Onyx 9 lives and still Lansu. Yung mga sipa niya, walang humpay. Only sipa talaga. O, abot pa. Andun yung knock-up. Pero konting ambala lang din muna. Mas gusto muna dito ng Onyx 9 lives yung sigurado na nakaw pa ng jungle completo ng Aurora Hunters, sila Kane. Balik tayo sa may bandang mid lane. Nosha, medyo pasugod. Diyan ang alam si Kane. They see me rolling, pero right now for Aurora Hunters, wala muna magiging galaw. Walang masyadong galaw doon. Hindi pa natin nakikita yung combo ng Angela and also nung Zushin. Yung carry talaga yung binabantayan so far Oo. netong ni Kaloy. Kasi di rin naman ganun katagal yung mga team fights natin, probably. Pero naging successful ang Onyx 9 Lives sa mga pitas-pitas dahil nga sa mga sipa and then yung mga naliligaw na pwesto ng Aurora Hunters. Yun kasi yung beauty kapag meron ka talagang show. Mhm. You have the luxury to go for certain pick-ups, pero Mama kailangan naman show. ingatan pa rin yung posisyon. At yung oo. angulo ng Ah! sipa! Ayan na naman! Sakto pa! Tinatakan ng talampakan doon si Trin Sanity. May vengeance para tumagal. Ito na yung combo. Sean with the Crimson Beacon Lantern Flare. Si Kaloy nga lang ang mapapatay doon sa may likuran. Manila Boy Escapo. ay madadamay. Ito na si Nosha sa kanyang mga shuriken. Si Escapo makakatakas ba? Flicker out para makasigurado. Kasama doon si Lalush. Samantalang naiwan sa ibaba. Etong Moskov ni Atams. Dugo ang aatras to ng Aurora Hunters. Meanwhile for Onyx 9 lives. Hinahanap. They smell blood. They go for that blood. They go for that kill. At tulad nga na sinabi mo, ito yung strength talaga ng lineup na na-create nila Coach Wright. And going forward dito, ang ganda nung pacing nila. Kill ba? Tore ba? Objective ba yan? Lahat yes ang sagot dito. Yes, ang sagot. Sabi mo nga kanina yung plano nila dito, nakalatag na talaga. And tuloy-tuloy lang nilang ginagawa yon. May mga disruption dahil napatay kanina yung Angela. Oo. Dahil sa crowd control and damage ng Aurora ni Escapo, kaya hindi natuloy yung combo nila ni Sean. Pero sila pa rin ang nakalamang bandang huli doon sa clash na yun. Pero quick check muna tayo on our Realme in-game equipment. Naka-Sky Piercer na nga lang din agad dito. Si Jushin is yun. At sabi ko pa nga lang din, ando na pala yung action! May sipa ulit si Lansu, si Manila Boy ang kanilang nakuha. Si Lansu ay medyo masasaktan. Andyan na naman yung namumuting HP ni Sean. Kaloy and Sean once again. Nagkakautang pa yung HP niya, Diba? Tupi. Parang Naruto Kurama eh. Diba? Ayan na naman tayo. Kaya natatanggal yung mga may Naruto collab sa band natin eh. Pero ngayon, babalik tayo. Ano yung mga tinatanggal nila? Katulad nito, yung sina-expect natin na pwede magsok ng damage. Ang bilis nilang tunawin, Tupi. Dream Sanity and Manila Boy accumulating most of the deaths right now. Giving most of the kills dito sa Onyx 9 lives. At di lang yan, compromise pa sobra yung jungle nila kahit sila mismo hindi na makapagtago. Hindi na. Hindi makapag-initiate. Hindi pa natin nararamdaman yung kontra ng X-Borg eh, di ba? Ako, That's the Raging Sandstorm ni Sa Manila Boy likod! Pantakas. May sipa muli. Lumuhod doon si Escapo. Pride of Ice pops out. Oh. Sinabay na rin. Doon ang kanyang yellow. With the Frigid Glacier, Trin Sanity makukuha sa loob ng tore na mula yung mga pula. Flicker out for Manila Boy and even Atams. Naghihingalo yung tatlo ng Hunters. At aatras yung mga namumula doon. At ngayon mamumukadkad yung kalamanga para sa Onyx 9 lives. 11-3 on to our kill score. Looking at our Realme in-game equipment, nagre-reflect na rin ng sobra dito onto the damage. May Sky Piercer na nga, di ba? And imagine, naka-blood wings dito si Sean. Ayan Na siya pa yung sinasaniban. Paano mo papatayin tong Jushin na Di to? ba yung combo na yan, yung dahilan bakit siya naka-first build na Blood Wings, yung shield. Sobrang namumute yung HP niya doon. And for Aurora Hunters, hindi nila ma-break. Even the Vaxia, the true damage of the X-Borg, hindi na nagmamatter yun kasi mas masakit at mas mahabdi yung mga poke na binibigay ng Onyx 9 lives. And if Nosha is present on every team fights, nakita naman natin, Manila Boy, yung mga buhangin niya, pantakas na lang. Di ba? I-expect sana natin yun na pwedeng pang set up, pwede pang habol. Pero nangyayari, nagsisurf siya mag-isa. Lumalabas siya dun. Then with that, for Onyx 9 lives, basado nila na without that Raging Sandstorm, ang i-expect natin na best option for a crowd control is Escapo. But even Escapo is having a hard time to pay. Sobra nahihirapan. And napapagitna siya. Thanks to Lansu,
Siya yung taga-deny talaga ng backline. Grabe, no? Di ba? Yung mga sipa niya talaga is on point. Ang taas ng conversion. May mga errors siya kanina, but still, Grabe yung you're tapang. winning every team fight kasi nga ang kunat din ng kanyang mga kasama. Kaya afford nila na mag-tower dive just in case na medyo mapalalim yung atake ni Lansu. Yearbook man yan, notebook man yan, nila Coach Wright. Pero ngayon, babalik na tayo ulit officially sa ating game number 3. Sa pagpatay kay Nosha kanina, lumaban ang sabayan. Ang Aurora Hunters kahit namula yung Insanity. tatlo sa kanila. Drinsanity na palalim. Ay! Umulan naman ng mga yelo pero patay pa rin doon ng dalawa ng Hunters. Naka-recover ang Wildcats. Pero atras ang call ng kupunan dito ng Onyx 9 Lives. Okay, 2 sa 2 ang ating naging palitan. 3 naman ang matitira for both Onyx and Aurora Hunters. Now on to the defense ng Aurora Hunters. Lobo pa rin yung lead dito para sa Onyx 9 Lives and checking on to our Realme in-game equipment. Very important to notice talaga yung gap ng mga mid laners natin, hindi lang sa mga gold laners. At very important to kasi nga, hindi mahawakan, hindi mapatay man lang dito si Sean. Tingnan mo, naka-Sky Piercer na Zushin. Ganyan ka-confident itong Onyx 9 Lives sa Yeah. combo ng Angela and Tama. Zushin. At nagbubu ngayon. 6-0-6 po ang KDA ng Zushin na to. Hindi siya mahawakan, hindi siya magalusan ng Hunters. At ilan sa mga una kong nakita na nag-Sky Piercer sa isang Jushin is actually Super Friends, Onyx Oo. Philippines. At Onyx 9 Lives is doing it. Tila ba minamanifest? Tila ba gusto nila pangatawanan na from Onyx din kami? At gusto nila maging eventually champion dito sa MDL. 13-5 current kill score natin. At tapatang gold din naman ang ating titignan. Kanina, tila ba naabot na si Nosha, pero hindi naaabot din para sa side ng Aurora Hunters ay si Atam. Yeah, kahit lugi ang Aurora Hunters, dahil buhay at tuloy-tuloy ang pag-farm ni Atams, hindi siya napag-iiwanan ng todo. Mabigyan lang siya ng tamang espasyo at mabigyan lang siya or tumagal lang yung kanilang mga front lines. Pwedeng magbigay perwisyo etong si Atams any moment. And Oo. any moment, pwede na rin magkaroon ng bakbakan sa Lord. Will Atam somehow save the day Naku! or save the game na naman? Kaso nasiba agad sila Luz! Lalo siya nakabungad at ito na naman yung combo ng Crimson Beacon Oh, Hardcard. no! Sean with a kill, Manila Sa Boy. likod! Ang nawala, double for Sean. Patay si Lalus. Sa likod magagaling. Naipit! Naipit nga lang si Escapo doon kay Nosha. Pinalik sa nakaraan si Trin. Atams! At ubos na rin ang Aurora Hunters sa Maniac for Sean. And with that, mawa-wipe out ng Onyx 9 Lives ang Aurora Hunters. Mukhang hindi na sila kukuha ng Lord. Diretso na yata ang tingin nila sa base ng Aurora Hunters tupi. Tuloy-tuloy ang atake ng Wildcats. Ito na ba ang katapusan? 2-1 para sa series na to. Wildcats takes the game number 3. Leaping into action, Onyx 9 Lives taking another game win. A 2-1 score para sa ating Grand Finals. Hindi ba kayo nanood kahapon? Sabi ni Sean,